Good morning everyone! For today's video, samahan niyo po kaming muli sa bagong kaganapan sa aming buhay dito sa Abu Dhabi. Pero bago nga yan ay kailangan mo nang uminom ng maligamgam na tubig. Isa yan sa mga sinabi ng ate ko na mabisang paraan para hindi ka ma-high blood. At marami pang ibang benefits ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig sa umaga bago ka uminom ng kape o kumain ng kahit ano. At tunay naman nga talagang napakaganda sa pakiramdam simula nung ginawa ko ito. Siguro ay mga 4 na buwan na ang nakakaraan nang simulan kong gawin ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig sa umaga. Ganon din si Daddy. So every morning talagang hindi ko kinakalimutan yan. Lalo na si Daddy kasi nagme-maintenance na siya. 2 na ang kanyang gamot na mini-maintain everyday para maiwasan ang hypertension at ang high blood. Lalo na ngayon sobrang init talaga sa labas pag ikaw ay papasok, mamamalengke, at marami pang iba. Siyempre, kasabay niyan ay ang paglalambing at pag-aalaga sa aming 2 batuta habang ang kanilang mga ate ay tulog pa. Hinahayaan namin na sila ay matulog maghapon dahil wala pa namang pasok. Pero August 26 ay magsisimula na nga ang pasukan dito sa Abu Dhabi. Pero si Bunso nga lamang ang papasok na dahil si ate ay graduate na ng grade 12. By October naman ay mag-enroll siya at magtitake ng short courses habang kami ay naghihintay ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas kung siya ay magdedesisyon talaga na umuwi ng Pilipinas para kumuha ng nursing doon. Marami nga kasi ang nagsabi na talagang mas maganda kung sa Pilipinas siya mag-aaral ng college. At syempre bukod doon ay sariling desisyon niya na mag-aaral sa Pilipinas ng kolehiyo. Syempre siya naman ang mag-aaral kaya siya ang dapat na masunod sa kanyang mga course na kukunin o school na kanyang papasukan at yun ngang pagdedesisyon na doon sa Pilipinas magkolehiyo. Pero sabi nga niya after 4 years ay babalik siya dito dahil mas gusto niya na mag-settle kami dito. Nakita niya kasi kung gaano kaganda at ka-secure dito sa Abu Dhabi. Dito nga kasi kahit alas 3 na ng madaling araw sila umuwi ay safe naman silang nakakarating sa bahay. Minsan kasi nagkakaroon sila ng mga group study sa kanilang mga kaibigan o minsan naman ay dito sa bahay kaya hindi nag-aalala ang mga magulang. Kahit naglalakad sila o mag-taxi sila, safe silang nakakauwi. At palagi ko nga sinasabi na iyan ang isa sa pinaka-dahilan kung bakit mas gusto namin na dito tumira sa Abu Dhabi. Bagaman talagang mahirap pag malayo ka sa pamilya, nakakamiss din yung mga bonding ng magkakapatid. Yung iba naman may mga magulang pa ay talagang umuuwi para makita ang kanilang mga magulang. Isa pa, maliit lang naman talagang Abu Dhabi kaya na-maintain ang peace and safety dito sa aming lugar. Nasa paligid mo na lang din ang lahat ng kailangan. Pagbaba mo, dito sa katabi namin ang mga bangko, may mga ATM dyan. At sa same building, merong cafeteria. Kung sa umaga, tinatamad ka magtimpla ng kape, mag-order ka lang, darating na sa'yo, 1 dirham, 150, meron ka ng chai or tsaa. At sa katabi naman namin ay may grocery store, nandyan ang Co-op at kunting lakad mo lang, meron ng ospital. At sabi ko nga ang World Trade Center ay nandito lang sa halos katabi namin. Matutuwa ka nga dito dahil pag kami ay namamalengke at medyo busy kami sa trabaho, 1:00 o alas 12 ng hating gabi kami lumalakad buong mag-anak para bumili ng aming mga groceries. Kasi maraming 24 hours na grocery store dito. Kaya naman very convenient ang pamumuhay para sa aking mga anak. Nandito na rin ang lahat ng kanilang kailangan. At kung minsan ay may nakakalimutan kami na bilhin, tatawag ka lang sa bakala. Kumbaga dyan sa Pilipinas ay parang 7-Eleven o mini stop. Pag tumawag ka sa kanila, kahit isang magic sarap lang yan, i-deliver talaga nila sa inyong bahay. Pag sa groceries naman, pwede ka namang magpa-deliver din pag sobrang bigat ng iyong dala at ikaw lang mag-isa. Walang problema na mamalengke ka mag-isa dahil may mga delivery boys sila na maghahatid ng iyong mga pinamili sa inyong bahay. At alam nyo ba, paborito talaga ng mga staffs ng mga grocery stores ang mga Pilipino kapag magpapadeliver dahil karamihan na nagtitip ay tayong mga kabayan lang. Diba tayo namang mga Pilipino ay napaka-generous pagdating sa ganyan. Maabutan mo lang sila ng 5 dirhams na kung hindi mo na talaga mababayaran ang tuwa sa kanilang mga mukha. Kaya naman hindi ka mahihirapan na makiusap
na ipahatid yung ating mga pinamili sa bahay. At ayun na nga, pagkatapos namin mag-almusal ni Daddy ay niluto ko na yung pansit namin. Kung napansin niyo, atay lang ng manok ang hinahalo ko dyan. Huwag na po kayo magtaka kasi ganyan talaga ako magluto ng pansit. Atay lang ng manok, sapat na. At pag medyo kinulang sa lasa, oyster sauce na lang ang aking ilalagay dyan. Kalahating kilong pansit lang naman ang aking niluto. At sapat na yan para sa aming buong pamilya. At dito na rin sa aming mga kapitbahay. At kung napapansin nyo, yung aming inihalong gulay dyan ay sinamahan ko ng kangkong. Pagbukas ko nga kanina nung nag-check ako ng mga gulay na pwede kong ihalo sa pansit, ay napansin ko may isa pa palang tali ng kangkong ay tinira itong aking baby. Kaya kesa mabulok, inahalo ko na rin sa pansit. Wala namang magrereklamo, sabi ni Daddy. Minsan nga ay pechay din ang inilalagay ko dyan. At syempre, hindi ko makakalimutan ang celery na pampabango sa aking pansit. Ang paglalagay ng celery sa pansit, natutunan ko yan sa aking ate Mara. Ay sadyang nga namang habang hinahalo ko pa lang ay umahalimuyak na ang bango ng celery. Parang gusto ko na nga agad lantakan yan eh. Ito nga si Daddy ang aking taga-video dyan at talaga namang siya rin ay takam na sa pagkain ng pansit. Wala pong my birthday. Paminsan-minsan po lamang talaga ay nagluluto kami ng pansit sa almusal. Dahil dito nga po, sabi ko sa inyo, napakamura ng mga bilihin. Hindi kailangan may okasyon para magluto ka ng sopas o pansit. Nakakatuwa lang isipin na dito sa ibang bansa kahit papaano ay nakakakain ka ng mga pagkain na hindi ordinaryo sa pang-araw-araw na buhay. Minsan nga nagkakaduroan kami ni Daddy. Sa Pilipinas, pag may nakita ka na may dalang karneng baka, ay nako, sumahod na ito. Hanggang dito sa Abu Dhabi ay nagkakausap-usap kami mga ka-flatmates. At minsan nga ay napapagkwentuhan yung mga ganyang bagay. Yun nga lang, talagang makikita ninyo, hindi naman talaga ganun ka-convenient ang aming kainan, ang aming tulugan. Pero pagdating sa pagkain, ay wala naman kaming problema. At pagkatapos nga ng aming masarap na almusal na pansit, ay eto na, naligo na ako at gumayak dahil lalabas kami ni Daddy. Para kahit papaano mabawas-bawasan ng aking bilbil. Sa totoo lang talaga namang lumaki na nga ako. Dahil nung dalaga pa po ako, ang tawagan nila sa akin ay kawain o tingting sa sobrang payat. Sabi nga nila ako yung pinakamaitim at ako ang pinakapayat noon. Ngayon naman, sus mio, kita nyo naman kung gaano kalaki yung bilbil ko. Masarap po talaga kasi na maglakad-lakad sa mga panahong ito dahil sobrang init. Para sa akin, ito nga ang tamang panahon para ikaw ay maglakad-lakad dahil mainit nga sa labas at talagang tumatagaktak ang pawis mo habang naglalakad ka. Bukod sa nababawasan yung calories mo, ay talaga namang good for the heart ang paglalakad. Pinamantala ko na nga rin ang oras ni Daddy dahil bukas may pasok na siya. O paano, maglalakad muna kami. Diyan muna kayo hanggang sa muli.